Si BBM, binatukan na si Tamba. Samantala, binanata ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ilang kongresistang nagtatangka umanong ituro ang sisi sa ekotibo hinggil sa korupsyon. Ayon kay Bersamin, hindi kukonsintihin ng gabinete ang anumang atake sa kanilang integridad at reputasyon, pati ang tangkang kontrolin ang pondo. Dagdag pa ni Bersamin, mawawala ng silbi ang mga investigasyon sa anomalya kung hindi tutumbukin ang mismong mga pinanggalingan ng korupsyon. Yon, dalawa po ang binanggit dito. Ha? Ate mo na, ano yung unang isa? Eto, malaman yung sinabi ni Bersamin. Dalawa, kanotis-notis po. Ha? Kokontrolin ang budget, binanggit. Hindi sila papayag kokontrolin ang budget. Kaya itong usapin na ito, it's all about the budget. It's all about sinong kokontrol. Pangalawa, kung sino ang pinagmulan ng korupsyon. So, ibig sabihin nito, ito ay batok. Hindi lang po ito pitik. Ha? Hindi lang po ito basta. Sa tingin ko nga, hindi lang to batok. Talagang suntok, sinuntok dito ni Bongbong Marcos si Tamba Luslos. Kasi sinabi niya, kung hindi nyo lang din tutumbukin yung pinanggalingan ng korupsyon, walang kwenta yung investigasyon nyo. Eh sino bang pinatutukuyan niya rito? Sino bang inaatake niya rito? Yung House. So indirectly, alam naman natin si Bongbong Marcos duwag yan eh. Alam natin yan. Hindi niya dederechuhin yan. Pero pinapatukuyan niya na, pinadadaplisan niya na, ang magnanakaw nasa Congress. Ha? At hindi kami papayag kontrolin ninyo ang budget. Pumayag ka na nga eh. Loko-loko to si Bongbong. Ito mahirap sa kanila. Naglilinis po sila ng kamay. Mga Poncio Pilato. Alam mo yung nakakita ka na ng taong hindi nakakaamoy? Oo. Nangaasar siya na mabaho yung kapwa niya, pero mas mabaho pa siya. Ganito nangyayari dito. Yung bang pasahan sila ng pasahan ng baho, pero parehas naman silang mabaho. 'Di ba? Kasi kung galing ang korupsyon talaga sa Kamara, hindi naman nila magagawa yan kung walang kamay mo. Kung wala ka, Bongbong Marcos. Sabi nga nila, walang galaw sa Kamara nang hindi alam na walang basbas ni Bongbong Marcos at ni Tamba Luslos. Kaya lang po ang nangyari po nito, eto yan. Maganda po ito para sa atin. Alam nyo kung bakit? Nagkaroon po ng onsehan. At po sila nagbabanatan na. Di ba? Hindi naman po talaga nila concern yung taong bayan eh. Si Bongbong Marcos for some time, pinagtatanggol yung flood control. Pero nung hindi na nila kayang ipagtanggol, kumbagat sa utot, nangamoy na eh. So kailangan siyang pumuyok. Hoy, sino yung umutot? Para hindi siya pagbintangan. Yang nangyayari naman sa Kamara, sinasabi nila, alam na nila yung corruption dyan. Kilala naman nila daw, sabi nga ni Puno, na Kamara, alam naman namin kung sino-sino yung mga yan. Matagal nyo na palang alam. Bakit ngayon lang kayo nag-imbestiga? So sa madaling salita, yung kampo ng executive at kampo ng Kamara, talagang hindi naman yan sila gagalaw para sa taong bayan. Nagkataon lang na nangamoy, nakita ng taong bayan, naamoy ng taong bayan, kailangan nilang iligtas yung sarili nila. Kaya po nag-Poncio Pilato. So unahan na yan. At yan po sinasabi ko maganda yan para sa atin. In a way, dahil
lumalabas na yung totoo. At nagkaunsehan po dito. Parang dating po yung sa droga, di ba? Bakit nagpapatayan mismo yung mga drug lords? Bakit nagpapatayan mismo yung mga runner? Kasi okay yan sa simula, jamming sila, partners in crime sila. Pero kung addict ka, diyan ka nabuhay, diyan ka rin mamamatay. Kaya sila nagpapatayan because may nagkaunsehan. Same thing din nangyari dito sa flood control. Diba? Sa una, simula yan, kasi tatandaan natin, kung talagang meron kang ghost project at talagang nangungurap ka patungkol sa flood control, ang konsensya mo mababa na talaga. Wala ka ng pakialam halos sa taong bayan. Tama po ba? Diba? So, pagka nagkabanat-banatan na yan, at nagkaroon ng problema sila mismo because yung may ganyang klaseng ugali, greedy yan. Hindi po pwedeng ganyan ka kasakim sa pera, ganyan ka natitiis mo yung ganyang klaseng pagnanakaw nang hindi ka greedy. So both parties yan greedy. At hindi po mawawala dyan na magkakaunsehan. So maybe before partner in crimes, in my opinion, ngayon nagkaunsehan, bakbakan na. So, ito po, maganda po sa atin dahil magkakalabasan ng ebidensya. Dahil hindi po, ako naniniwala ako si Tamba, may ebidensya rin yan laban kay Marcos. Kaya, Tamba, since talagang itong ginawa sa'yo ay para kang sinapak, talagang nagkaroon sila ng statement laban sa House. Unahan mo na, Tamba, kasi inunahan ka eh. Ako'y naniniwala, meron ka ding hawak na ebidensya laban sa kanila. Ilabas mo na. Para makasakaling may tiwala pa ang taong bayan sa'yo kasi pag naunahan ka, reactive ka lang ang sasabihin, kaya mo lang ginagawa yan kasi ganito, ganyan. Diba? Ilabas mo yung ebidensya laban din sa kanila. Kaya banat niya sa mga kongresista, pakinggan ang mga Pilipino at unahing linisin ang Kamara. Sinabi yan ng kalihim matapos irekomenda ng party leaders sa Kamara na ibalik sa Budget Department ang panukalang budget para sa 2026. Pero binawi rin nila yan. Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DBM at DPWH na busisiin ang mga questionableng item sa panukalang pondo ng Public Works. Bago naman tumulak pa Cambodia kanina para sa kanyang 3-day visit. Tingnan mo, bastos din si Bongbong Marcos. Ito yung tao na parang si Torre. Naghamon pero umalis. Di ba? Si Bongbong Marcos naghamon kay Tamba Luslos, pero pinagsalita yung kanyang secretary, tapos umalis siya. So yung problema, bahala na kayo dyan. Ganito si di ba? Nagtayo pa ng boxing ring, nagpatikit pa, nagtelevise pa. Oo. Pero isang araw lang. Tapos noon umalis na siya. So yung hamon niya pang isang araw. Same na same sila. 'Di ba? Hamon sabay alis. Ganyan yung mga hamon ng duwag eh. Pero alam nyo, ito yung mga susunod na kabanata. Sinabi ko na po ito before, 'di ba? Sa matagal na nakasubaybay sa atin, una ko po itong binanggit sa SMNI, nagulat pa nga sila eh. Na, hindi, imposibleng magkakampi yan, hindi. May away yan. 'Di ba? Ngayon, nakikita nyo na. At lalaki pa po at lalaki yan. Ito po ang susunod kong nakikita. Na posibleng, malaking posibilidad na mangyayari. Soon, baka ngayong linggo lang o baka ngayong Lunes o ngayong Martes. Matanggal na speaker yan si Martin. 'Di ba? Kasi inaantay na lang dyan si Bongbong Marcos eh. Kaya naman napaupo lang yan si Tamba is because of Marcos. Pero ngayon nagdidiinan na sila.
Kulang na lang. Diretsuhin ni Marcos, tanggalin nyo na yan. At ako, naniniwala ako, yung galaw nila Tiangco ay galaw ni Bongbong Marcos. Remember this, si Tiangco, kung hindi ako nagkakamali, ay yung kanilang campaign manager ng Senate nila. Diba? So, Marcos yan. At binabanatan, harap-harapan si Tamba. Ha? Inaano na si Saldico. That is good for us kasi kailangan talaga natin malaman kung sino talaga yung magnanakaw. Ayoko mauwi lang tayo dun sa mga kontraktor. Ayoko mauwi tayo sa DPWH. Doon tayo sa mastermind. Diba? Maganda yung ginagawa nila Tiangco, but remember this, Marcos yan. Hindi po pwedeng gumagalaw yun nang walang go signal ni Marcos. So, siguro, isang tungulang ni Marcos, okay, tanggalin na yan si Tamba. Kaya, abangan ninyo. Soon, in my opinion, matatanggal na yan si Tamba Luslos bilang speaker. Kasi, sabi nila, hindi, magkaibigan yan, si Romualdez tsaka si Lisa. Before. Yan ang sinasabi ko. Partners in crime before. Pero always, pagka ikaw ay greedy, in my opinion, hindi sila guilty. Ay, hindi sila inosente. Nagkaonsehan yan. Nagkaroon ng problema dyan. So, hindi na po yan. Hindi na po sila gano'n. Always look at this. The people na gumagalaw. Siguro ito masabi ko na lang sa inyo. Meron din tayong nakakausap from the inside. Okay? Kaya nga po na-predict natin yung nangyari. And so far, those close to me, they know nagkakatotoo. Kaya nga tinatanong kung saan ko nalalaman. O kung kanino. Even sa Banateros, tinatanong ako. So, sabi ko, hindi naman na importante kung sino yung nagsasabi. Ang importante kung nagkakatotoo ba. And so far, nagkakatotoo. Kaya pag tiningnan po ninyo, yung mga tao sa paligid, they will, yung main character, they will not attack each other. Pero yung mga nakapaligid, umaatake na. You will know yung panahon. Yung weather. Diba? Kung bagat sa alam mong uulan pag sobrang dilim na. Iba na yung amoy ng hangin. Diba? Eto, ganun din. Umaatak na yung nasa paligid. Kunwari sila hindi. Pero may go signal yan. And the people involved, they are attacking each other na. Yung involved, yung nasa ilalim nila. Kaya this is good for us. May iniwang mensahe si PBBM sa kanyang mga gabinete. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Mga kapatid, alam mo to si Bobo Marcos, wala talagang klaseng leader to. Aalis